Kenneth, asan si Ara? Iyan ang sumalubong kay Kenneth na dumating siya sa bahay nila, Ara. Pero malungkot at galit na mukha lang ang sumalubong sa kanila. Nasaan ang kambal? Pagod na sabi ni Kenneth dahil madaling araw na at paumaga na rin nang matapos sila sa patibong na ginawang iyon nang dumukot kay Ara. Pinatulog namin sila anak, sabi ng mama niya at lumapit sa kanya at inakay ito para makaupo sa sopa. Kitang-kita niya ang namumutla pang mata ng anak at alam niyang umiiyak ito. Napatingin si Ali kay Eldred, kina Lucas at Noah, pero umiling lang sila na ikinalungkot naman ng dalawa dahil alam nila na hindi nila nakita si Ara. Kaya napaiyak na rin si Grace na ando doon na lamang nang malaman ang balita ay agad siyang pumunta doon. Kenneth, iho, ano bang nangyari? Bakit nawawala ang anak ko? Nag-aalala lang sabi ng mama ni Ara. Kaya lumapit na dito ang ina ni Kenneth at inaluhan ito. Kanina pa ninenervyos ang ina ni Ara dahil sa pagkawala ng anak niya. Alam din iyon ng kambal at umiyak pa nga sila. Mabuti na lang at napatahan naman nila ito agad. Sa kabilang banda ay nagising si Aiden dahil narinig niya ang tunog ng sasakyan mula sa labas at agad na bumaba dahil sa pag-aakala na ando doon ang ina niya. Pero napatigil siya na magsalita ang ama niya, kaya nagtago siya at nakinig sa usapan ng mga ito. Hinanap namin si Ara kung saan-saan hanggang sa natagpuan namin siya at nagplano ng pagpunta doon. Sabi ni Kenneth at napayuko na lang. Pero wala siya doon. Mayroong isang babae na nagpapanggap bilang siya at nagparitoke. Ang akala siguro nung kumuha ay si Ara ay akalain niyang maniniwala ako na patay na ang asawa ko. Pero nagkakamali siya. Hindi niya ako maloloko. Galit na sabi ni Kenneth at agad na mapakuyom ang kamao. Wala siya, pero paano? Nagtatakang sabi ni Ali. Isa lang yung patibong. May isang manika doon na mayroong speaker sa loob at ang sabi ay nasa kanya daw si Ara. Sabi ni Lucas na ikinakunot naman ng noon nila. Manika? Oo, nakakatakot nga yung manika, sobra. Sabi pa ni Noah, natahimik naman sila hanggang sa nagsalitang muli ang ama ni Kenneth. Ibig sabihin ay may gumaya kay Ara? Hindi ba nagparitoke? Hindi kaya peking Ara ang kasama niyo noon pa? Sabi nito na ikinailing ni Kenneth. No papa, kilala ko si Ara at alam kong kilos at amoy niya. Siya ang palagi kong katabi at kasama kaya madali lang sa akin na malaman na siya yon. Sabi ni Kenneth na ikinatango naman ito. Pero bakit kailangan pa nilang magparitoke? Sabi ng ina ni Kenneth. I think kasama iyon sa diskarte nila. Gusto nila ng patayan, ibibigay ko. Galit na sabi ni Kenneth na ikinalaki ng mata ng anak niya na kanina pang nakikinig sa kanila. Bakit hindi na lang natin sabihin to sa mga pulis? Mas matutulungan nila tayo, sabi ng ina ni Ara. Tama si tita, kailangang mahanap agad natin ang kaibigan namin, sabi ni Grace na ngayon lang nagsalita dahil kanina pa ito umiiyak. Na inalo naman ang asawa niya, katabi sila na Ali at Eldred. Grace, kumalma ka nga, buntis ka pa naman, sabi ni Ali na kahit siya ay umiiyak. Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo, kayong dalawang buntis, itigil niyong pag-alala dahil makakasama yan sa bata. Sabi ng ina ni Kenneth na ikinatahimik nila at maya-maya ikinatango na ng mga ito. Hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa mga pulis dahil hindi simple ang kaaway natin. Sabi ni Kenneth na ikinataka naman nila Grace. Anong ibig mo sabihin? Sabi ng ina ni Ara at napatingin muna kay Kenneth sa magulang nito bago siya tinanguan ng mga ito upang pahintulutan na sagutin ang mga tanong na iyan. Isa kaming mafia at ang kalaban namin na siya kumuha kay Ara ay siguradong isang mafia din. Natigilan sila dahil sa isang malaking pasabog na sinabi ni Kenneth. Hindi sila makaimik kaagad dahil doon at tila ba pinoproseso pa nila ang sinabi ni Kenneth sa utak nila. Si Grace inanlaki ang mata na nakatingin kay Kenneth. Mafia? Kahit ikaw, Ali? Sabi ni Grace at tumango lang si Ali. Ano? Paano? Bakit? Sabi ng ina ni Ara na gulong-gulo na dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Huwag kayong matakot sa amin dahil hindi kami masasamang mafia. Kabilang kami sa mga matitinong mafia na ang gusto lang ay mapigilan ang ibang mga mafias na mali ang ginagawa. Sabi ng ina ni Kenneth sa ina ni Ara. Mama, may dahilan kung bakit kami napunta sa mundong to at sasabihin ko kapag nahanap na namin si Ara.
Sa ngayon magpahinga na po muna kayo at kami na ang bahala. Pati kayo Grace at Ali, makakasama yan sa mga bata. Sabi niya na ikinatango naman ng mga ito. Kahit na maraming tanong sa isip nila ay sinuwalang bahala na lang muna ito at nagtiwala kay Kenneth. Alam nilang mahal na mahal nito si Ara at hindi niya hahayaang mapahamak ito. Sa narinig na iyon ni Aiden ay agad itong umakyat pabalik sa kwarto nila at natulog ng muli. Umakyat din silang lahat at nagpahinga na sa kanilang kwarto. Nang makahiga si Kenneth sa higaan nila hindi niya maiwasang maiyak dahil doon si Ara at na palagi niyang katabi. Hanapin kita wife kahit anong mangyari. Nang mag-umaga na ay hindi man lang nakatulog si Kenneth dahil sa kakaisip kay Ara sa maaaring paraan na magagawa niya. Napagpasya niya na pumunta sa office ni Ara dahil baka may clue siya makuha doon. Daddy, Daddy, nabuhayin siya sa narinig niya ang sigaw ng mga anak niya at doon lang din ito naalala dahil sa sobrang pag-iisip niya sa paraan na magagawa niya para mahanap ang ina ng mga ito. Agad na tumakbo ang kambal sa higaan at pahigang yumakap sa kanilang magkabilaanan. Daddy, si Mami. Asa na po si Mami? Iyak na sabi ni Addison at tinaplos naman ni Kenneth ang buhok nito. Stop crying, pretty Addison. Sige, papangit ka niyan. Sabi niya dito at tinaplos nito ang ulo ni Aiden na niyakap lang din niya at napapikit. Nakaupo na kasi si Kenneth sa headboard ng higaan nila. But Mami, sabi pa ni Addison, makikita din natin si Mami, okay? Si Daddy ang bahala para mahanap si Mami, don't worry. Di ko hahayaan na may mangyaring masama kay Mami. Sabi ni Kenneth na ikinatango naman ito. Kumusta ang mga anak namin? Nakangiting tanong niya sa dalawa na ikinatingin ni Aiden dito. We're so worried about Mommy, Daddy, sabi ni Aiden dito. Huwag na kayong mag-alala, okay si Daddy na ang bahala. Sabi ni Kenneth na hinalikan ang noo ng dalawa. Daddy, aalis po ba kayo? Sabi ni Addison. Yes baby, pupunta ko sa office ni Mami para tingnan kung may clue na naiwan kay Mami. Sabi niya dito. Sige na, baba na kayo para makakain na. Sabi pa ni Kenneth at tumango naman ang dalawa at bomba na. Pero naiwan pa rin si Aiden. Daddy, sasama po ako. Gusto ko pong dumaan sa drive-thru ng Jollibee. Sabi ni Aiden na ikinangiti naman ni Kenneth dahil mukhang gustong anak niya ng burger. Sige mamaya kapag tapos natin kumain, okay? Humalik muna si Aiden kay Kenneth bago bumaba at nag-ayos muna si Kenneth at kumain na din sila doon dahil handa ng pagkain. Kompleto silang lahat doon pera sa asawa nila Lucas at Noah. Nang matapos ay sinabi na ni Kenneth na kasama niya si Aiden at nagpabili pa nga din si Addison. Umalis sila kasama sina Lucas at Noah. Huwag kang lalayo sa akin Aiden, okay? Sabi ni Kenneth nang makababa sila ng kotse at pumasok sa loob. Walang ibang nakakaalam na nawawala si Ara kaya walang alam ang nasa company nila. Binati sila ng mga employee ni Ara na sinukulian lang nila. Sir Aiden, sabi ni Alicia sa dalawa na tinanguan lang ni Kenneth. Wala pa po si Miss Ara, sabi pa ni Alicia sa kanila. Yes, wala pa nga, pinapapunta lang kami dito, sandali at masakit kasi ang ulo, may kukunin lang kami, sabi ni Kenneth dito. Ganun po ba? Gusto niyo ako na lang kumuha, sabi nito na ikinailing ulit ni Kenneth. No, kami na lang, let's go. Sabi ni Kenneth at pumasok na silang apat doon sa loob. Lucas, Noah, simulan niyo na. Sabi ni Kenneth na ikinatango naman ng dalawa habang sila naman ay lumapit sa sopa. Aiden, sit here for a while, okay? Mamaya, alis na din tayo pabalik sa bahay, okay? Sabi nito na ikinatango ni Aiden pero ang hindi alam ni Kenneth ay kanino pang namamatsyag ang bata katulad niya. Matapos ng ilang minuto wala naman silang nahanap kaya umalis na din sila. At syempre ay dumaan muna sila sa drive-thru at bumili ng gusto ni Aiden at Addison. Nang makabalik sa bahay umalis na din sila Kenneth para daw maghanap na hinayaan na lang nila. Lumipas ang tanghali at wala pa ring mahanap na kahit ano sila. Kenneth tungkol kay Ara kaya bagsak ang balikat na naman silang umuwi. Nagkulong lang si Kenneth sa kwarto nila at pilit na pinipigang ang utak sa kakaisip at naiinis na siya sa sarili niya dahil wala man lang siyang maisip na kahit anong clue. Hanggang sa makarinig siya ng katok sa pinto nila at pumasok doon si Aiden. Daddy, I want to talk to you, sabi ni Aiden na ikinatango naman ni Kenneth at pinalapit ito sa kanya. Nakaupo sila ngayon sa dulo ng higaan nila Ara. Daddy, alam ko na po kung ano kayo dahil narinig ko yung kaninang madaling araw. Diretsong sabi ni Aiden na ikinalaki ng mata ni Kenneth. What? How? Sabi niya dito.
Nagising po kasi ako sa tunog ng sasakyan ninyo. Akala ko andito na si Mami. Kaya bumaba ako pero narinig ko kayong nag-uusap. Natahimik si Kenneth tapos sinabi ng anak niya. Aiden, dapat hindi ka nakikinig sa usapan ng matatanda. Sabi ni Kenneth na kinayuko naman ito. I'm sorry daddy, hindi ko na po ulitin. Sabi nito na ikinatango na lang ni Kenneth. It's okay, basta wag nang ulitin, okay? Pero ayos lang ba sa'yo na mapya si daddy? Tanong nito sa kanya na ikinatingin agad sa kanya ni Aiden. Super yes, ang cool nga po daddy eh. Nung malaman ko eh. You know, ang daddy namin, pati sila grandma and grandpa, tito at tita ay mga mafia. Masayang sabi nito na ikinangiti naman ni Kenneth. Naku, ikaw talaga Aiden, sana matanggap din ni Mami at Addison kapag nalaman nila. Sabi ni Kenneth, don't worry daddy, matatanggap nila yon. Mahal na mahal po. Kaya namin ikaw. Niyakap naman ni Kenneth ang anak dahil sa sinabi nito. Nakikita niya ang sarili niya dito at talagang mahal na mahal niya ang anak niya. Daddy, I have something to tell you na po. About kanina nung sumama ako sa company ni Mami dahil nagmamatsyag din po ako. Doon ay pinag-usapan nilang mag-ama ang bagay na nais sabihin ni Aiden. At matapos yon, umalis na si Kenneth kasama sina Lucas at Noah sa secret place nila. I want you to investigate and find her. Sabi ni Kenneth na ikinataka ng dalawa pero kalaunan ay sinunod na rin. Matapos isang oras sinagulat ang dalawa dahil tama ngayon. So tama nga si Aiden, sabi ni Kenneth sa seryosong nagdadrive papunta sa kanalalagyan ng taong pinaiimbestigahan niya. What, boss Aiden? Sabi ng dalawa. Yes, my son knows about us at sumama siya sa atin kanina para mag-imbestiga tulad natin, hindi para sa drive-thru. Sabi ni Kenneth na ikinanganga ng dalawa. Wow, ang batang yun. Di makapaniwalang sabi ni Noah. Boss, sigurado ako magiging mahusay na pinuno si Aiden, katulad mo balang araw. Sabi ni Lucas na ikinangiti lang ni Kenneth. Bilib na bilib siya sa anak niya. Dahil hindi na inaasahan ang lahat ng iyon. Sa 4 na taong gulang ay napakatalino na talaga nitong bata.